Hello everyone, we're here once again and the topic of our podcast is eloquence is when silence is eloquent. So before we proceed, let's just bow our heads and pray. Dear Heavenly Father, we thank Thee for today for your guidance and for your protection. As we proceed with our podcast, we seek for your help through the Holy Spirit for us to be able to fully convey our topic, not just to our viewers, but for us as well. So we may be able to show a reflection of Christ to the people around us. In Jesus' name we pray. Amen. Dito sa mga viewers namin, parang siguro mabibigla kayo na last time or mga last episodes namin sa podcast namin, medyo nandun kami sa current events. Pero ngayon parang tingin ko timely din ito. Bagay na ito na napaka-very important sa ating Christian life. Tama ba? Mel? Ngayon, meron akong gustong i-share. Ito yung matatagpuan sa libro na ang title is Mind, Character, and Personality, Volume 1, page 23. Sabi dito, one man's mind not to be trusted. Bakit nga ba hindi tayo dapat magtiwala sa isang kaisipan ng tao? Ano po? Sabi dito, one man's mind and one man's judgment was not to be trusted, for two great interests were at stake, and it was not free from human frailties or weakness. Kaya pala kasi ang tendency kasi ng tao magkamali. Mag-rely siya sa sarili niyang opinion, emosyon, and maraming mga factors. Kaya, tamang sinabi ng Bible, Mel. Saka depende yan, di ba? Sa emotions, halimbawa, yung tao kasi tayo, we tend to overcommit when we are happy. Yes. Di ba? We overpromise. Tapos pag malungkot naman tayo, we tend to make decisions na we don't mean it. Kaya it's really dangerous. Kaya maganda yung pinili mong topic for today. Tsaka din ang dami nating mga weakness Minsan tayo nagiging blind tayo mismo sa sarili lang nating mga sa sarili natin. Kaya sabi dito, free from human frailties or weakness and human errors. Whether we like it or not, nagkakamali tayo ayun lang yung mga bagay na hindi din, na sana matanggap din natin na tayo, as a tao, nagkakamali. There is not any one man's mind so perfect. Kaya pala Hindi, walang sabi natin nabubuhay talaga dito sa mundo na yung kaisipan niya perfecto na. Tama ba? That there is no danger of his moving from wrong motives. Ibig sabihin, kahit itong mga taong ito, kalang-kala mo very convincing when it comes to sharing the Word of God. Pero minsan kahit tayo mismo nadadaya din. Nakala natin yung motibo natin tama. Pero minsan, we fall in this moving from wrong motives, viewing things from a wrong standpoint. Ayun Niloloko din natin yung sarili natin. Yes, sometimes niloloko natin. Minsan gusto lang din natin sabihin na tama tayo. Kasi minsan yung pride Tama ba? Mahirap kasing i-admit na nagkamali tayo. Kaya nga, very, very important talaga tong pagdidiskussan natin Tuturuan tayo kung paano magpakumbaba. Which is, kinakailangan kasi ng isang Kristiyano Tama ba? Kasi we couldn't judge motives because we couldn't see. Tama ba? And doon lang natin mababase or ma-judge yung isang bagay base sa action niya or sa sinasabi niya. Tama ba? Sa resulta Yes. Pag doon na tayo sa part na, sabi ko na nga ba, hindi maganda yung motibo nito Kasi, di ba, sinasabi nila, sinasabi ng mga matatanda, nasa huli ang pagsisisi. And when we deal with others na wala tayong idea, kasi, di ba, sabi mo kanina, hindi talaga natin mababasa ang motibo niyan And yung mga tao may mga motibo na hindi maganda, hindi nila papakita yan at an early stage. Sa huli na lang yan, magmamanifest yan, kawawa na lang yung tao. Yes, tama. May point ka doon. Gusto ko yung point mo. Kaya ito pala, di ba, napapag-aralan naman natin yung definition ng kasalanan. Sin means transgression of the law. And according dito, continuation lang din sa Mount of Blessing to na libro. Sabi dito, ano ba yung sinasabi tungkol sa kasalanan? Sin means dishonor. Tama ba? Sin means dishonor and disaster
to every soul that indulges in it. Bakit nakaka-dishonor? Di ba parang kung ikaw ay magkaroon ng kasalanan, di ba you're going to dishonor God? Pati yung sarili mo din in the long Ikaw run. at Kahihiyan sa Panginoon, Noon, kahihiyan din dun sa sarili mo, and you dishonor your neighbor. Kasi kung hindi tayo tapat sa Diyos, magiging tapat ba tayo sa kapwa-tao natin? Hindi. And disaster. Kasi kung titignan natin yung kasalanan na napakasama nito na nagdudulot ng dishonor and disaster, nakasisira ng pamilya eh. Nakasisira ng relasyon. At saka pagkatao din. Pagkatao. Di ba? Ang daming sinira ng kasalanan. Tapos minamahal pa natin yung kasalanan. Nag-i-enjoy pa tayo. Di ba? Yung iba nagpapagulong-gulong pa dun sa... Lumalangoy pa. Di ba? Pero sabi dito, but it is blinding and deceiving in its nature. Pansin mo, pag, di ba, lahat naman tayo nakakommit ng kasalanan. Pag alam natin sa simula, alam natin kasalanan, tapos nagpatianod tayo sa susunod, nabubulag na tayo eh. Nadideceive na tayo eh. Dumadating nga sa point na nagiging manhid na tayo, parang tinginan natin okay na eh. Diba? Naalala ko sabi din dun sa isang writings ni Ellen White, na bibinamb na daw tayo. Kaya nga parang tingnan mo, hindi naman kasalanan yan eh. Okay lang yan eh. Kaya nga tama, blinding. Marami kayang tao nabubulag ngayon. Lalong-lalo na when it comes to, ano yung mga example ng mga kasalanan? Siyempre, yung relationship, yung adultery, fornication, yan yung mga yan eh. Tapos, yung halimbawa, pag-iimbot. When you covet your neighbor's property, hindi naman sa'yo. So, dugtong-dugtong yan. Tsaka tama yung sinasabi mo, indulgence, yung iba talaga nakasanayan na nila. Parang second nature na nila yung paggawa na, di ba, halimbawa tayo, may nasaktan tayo na sa pagsasalita natin sa ibang tao, hindi tayo mapakali. Kasi there's a sense of guilt sa atin. Yun, na gusto parang, ko yan. Mali yata, nasaktan ko yata yung... Pero may mga iba kasi, pag, Wala na. pag continuous Manhid exposure, na. sanay na. Sanay na. Tsaka, example, adultery. Sa simula, parang nakukonsensya ka. Pag later on, wala na eh. Parang dinidefend mo na eh, yung adultery eh. Parang manhid ka na, nabulag ka na eh. Mas sasabihin mo na lang, irarationalize mo, mas kasalanan bang magmahal? Hindi kasalanan magmahal. Kung nagmamahal ka, dun sa tamang tao na mamahalin mo. Actually, parang may fine line dyan pag sinabi mo yung may iba kasi na bulag, na talagang totally clueless. Siguro dahil sa love, may iba naman na pinili na nila. So, yun yung medyo nakakaano doon eh. Yung isa kasi na parang halimbawa, let's say nabulag siya or na-deceive siya, siguro may chance pa rin, correct me if I'm wrong, na pwede niya i-correct yung pagkakamaling ginawa niya. Pero yung isa talaga na sinadyan niya na pumasok siya sa ganung sitwasyon, ano yung sa tingin mo? Sinadya niya. Kasi may sinasabi sa Bible yung willfully eh. Yung pag na-reach mo yung tinatawag na unpardonable sin, na willfully, na kahit kinokonsensya ka. Kasi may mga kasalanan na, kumbaga, kinokonsensya ka ng Holy Spirit na wag mong gawin, pero patuloy at paulit-ulit mo siyang tinatanggihan. Darating sa point na yung Holy Spirit, aalis na siya sa'yo eh. And then pag umalis na ito sa'yo, ano mangyayari sa'yo? Parang nga sinasabi sa Bible na parang naherohan na yung puso natin. Kaya darating sa point na, ayun nga, madideceive ka na. Parang ititreat mo yung mabuti as masama at yung masama mabuti. Kaya nga sabi ko, no wonder. Pero may mga times na tayo naman, whether we like it or not, nabulag tayo eh. Na-deceive tayo eh. Pero ang kabutihan ng, yung by the grace of God, naliwanagan tayo eh. Na-realize natin yung pagkakamali natin. Parang katulad kay David. Alam naman ni David na nagkakasala siya eh, di ba? Pero later on, may mga ginagamit ang Diyos na para ipamukha sa kanya yung kasalanan niya. Tapos later, magsisisi siya. Kasi may mga ganong tao eh. Minsan dahil sa paulit-ulit na bibinamb na sila, nabablind na sila, nadideceive na sila, na kailangan pa minsan ng tao na para, kailangan sabihin natin, propeta. Si Propeta Nathan, para ipakita pa sa kanya yung kasalanan niya. Kasi parang tingin niya, wala siyang problema, wala siyang kasalanan. Tapos doon na-realize niya, nagkasala pala siya sa Diyos. Kaya nga, it will entice us with flattering presentation. Kasi yung kasalanan, parang parang sabihin na natin, ano ba yung halimbawa dito? Parang sabihin na natin,
Yung tae. Tapos lalagyan mo siya ng mga icing. Parang hindi mo ano, ay tae pala to. Parang ang ganda eh. Parang ganun yung kasalanan eh. I-entice tayo. May mga flattering presentation na hindi natin pagkakaakalain, hindi to masama. Lalo na sa Hollywood ngayon ha. Sa pinapanood natin, tama ba? Yung mga pinapanood natin, kasi very enticing, flattering eh. Kaya ang daming nadadaya na kahit mga Kristiyano pumapasok sa Hollywood, kahit hindi maganda ang Hollywood. Kasi ang ganda eh. Bibigyan ka ng pera, magiging successful ka, magkakaroon ka ng fame. Kasi yung kasalanan, kumbaga, very yan eh. Ano ba yung magandang term doon? Yung sin kasi, I define it as an embodiment of deception. Deception na talaga yan eh. Kasi, ang sin, it's something na talagang, it's so brutal, tapos at the same time, napaka-dangerous niya to the extent na kailangan pa talagang ipadala si Jesus and for Him to die on the cross. Ibig sabihin, ganong kalala niyan eh. And it's really sad na may mga tao talaga, they made their decision unknowingly or knowingly na rin na to savor, to linger in the spot or in the area of continuous sinning. Kaya nga sabi dito, if we venture on Satan's ground, we have no assurance of protection from his power. Ibig sabihin, pag nag-venture ka kay Satan, sa ground ni Satan, hindi ang Diyos makakaano sa'yo eh. Kumbaga, makakapamagitan dyan eh. Unless you ask for help. Kasi nasa Satan's ground ka eh. Wala ka daw, no assurance for protection from his power. So far as in us lies, we should close. Ito pala. We have to close every avenue by which the tempter may find access to us. Ano ba yung mga avenue or senses? Kaya nga, di ba, saan ba tayo nagkakasala? Di ba sa mata? Sa ilong? Lalo na sa bibig. Ayan yan, maraming sa bibig. Sa tenga. Di ba? Kaya nga, sabi nga dito, kasi nga ang sin, napakalala, napaka-brutal, sabi mo ba? Nakaka-dishonor, very disaster. Kaya nga, sabi dito, panawagan ni Ellen G. White na we should close every avenue by which the tempter may find access to us. Diyan lang naman siya nakakapasok sa atin eh. Tama ba? Through our five senses eh. That's why we have to close the avenue. Ito naman. But this is the problem kasi. The Spirit of Prophecy, Volume 4, page 419, paragraph 2, many are deceived as to their true condition before God. Marami daw, my dear audience, ang nadideceive, nauuto sa kanilang totoong kondisyon sa Diyos. Kasi minsan kala natin okay tayo eh. Pero hindi na pala. Minsan akala. Mahirap talaga eh. Maraming namamatay sa maling akala. They congratulate themselves upon the wrong acts which they do not commit. Kino-congratulate nila yung mga sarili na dun sa mga maling gawa na hindi daw nila ginawa. And forget to enumerate the good and noble deeds which God requires of them but which they have neglected to perform. Ibig sabihin, hindi pala nila ginagawa. Kino-congratulate nila yung mga sarili na, hindi ko ginawa itong maling ito. Pero, yung mga kinakailangan nilang gawin, nire-require sa kanila ng Diyos na gawin nila, hindi nila ginagawa. Ibig sabihin, na-deceive sila sa kanilang totoong kondisyon. Kala nila, gumagawa sila ng mabuti. Pero hindi pala. Pero minsan naiisip ko minsan akala ko ito eh. Kala ko, kasi sabi ng Bible, itong mga taong gumagawa ng mabuti, hindi daw nila alam na gumagawa sila ng mabuti. Hindi natin alam na hindi tayo gumagawa ng masama. At yung tingin natin, yung ginagawa nating masama, mabuti. Kaya nga, di ba, nadideceive tayo. Kaya nga sabi dito, it is not enough that they are trees in the garden of God. Ibig sabihin, it is not enough na nandito ka sa church. Tama ba? Na isa kang puno. They are to answer His expectation by bearing fruit. Ibig sabihin, paano natin malalaman na itong punong ito, kahit nandiyan pa yan sa garden ng Diyos o nandiyan pa yan sa church, kung hindi naman yan nagbubunga? Anong sense sa isang puno kung hindi naman siya nagbubunga?
May sense. Walang ano yun, walang silbi yun pagka ganun. Walang silbi. Or sabihin na natin, nagbubunga naman. Anong klaseng bunga? Baka pangit na bunga. Meron, di ba, napapansin natin, sa isang puno, minsan may mga puno nagbubunga, ang papangit, di ba? Di ba? Meron na makita natin, bungang gaganda. Hitik na hitik sa bunga. Kaya, ang Diyos nagre-require ng bunga. He holds them accountable for their failure to accomplish all the good which they could have done through His grace, strengthening them. In the books of heaven, they are registers as cupbearers of the ground. Do you have any idea about cupbearers? Cumbearers, parang hindi siya maganda pala yung meaning noon. Hindi pala maganda yung meaning ng cumbearers. Ano Parang- sabi dyan? Parang burden. Yes. Kumbaga, sa isang garden, nagiging isa siyang mapanirang damo. Pabigat. Parang Pabigat. siya yung pabigat. 'Di ba? Imbes parang mag-ingat tayo mga kapatid, mga audience. Baka kala natin na instead na tayo pala ay nagiging isang daluyan ng kaligtasan or pagpapala, baka tayo magiging pabigat or nagiging isang mapanirang damo. Tapos, o kaya maging hadlang pa sa Yes. ano Tama, maging hadlang tayo. Ayan. Sabi dito sa Fundamentals of Christian Education, page 525, paragraph 1, ito pala, to know oneself is a great knowledge. Bakit? Kung makilala mo or alam mo kung ano yung sarili mo at nalaman mo na yung totoo mong kondisyon before God, you're gonna seek help. Lalapit ka sa Diyos. Kaya nga, true self-knowledge will lead to a humility that will allow the Lord to train mind and mold and discipline the character. Kasi sa totoo lang, whether we like it or not, tayo, kala natin, kilala na natin yung mga sarili natin eh. Minsan in denial tayo eh, di ba? Denial. In In denial. denial. Yun lang talaga yung nagkakos kung Diba? bakit nagkakaroon ng problema sa growth natin eh. Sa improvement eh. Kasi sinasabi natin sa sarili natin, ay nako, lilipas din to. Oo. Seasonal lang to nararamdaman ko ngayon. Pero ayun nga, yung totoo pala yung great knowledge, yung self-knowledge sa sarili mo, na makikita mo, pag makita mo yung totoong kondisyon mo, ano maglilid sa atin? It will lead to a humility. Kasi makita mong hina ko, ang dami kong paulit-ulit kong ginagawa yung kasalanan, di ba? Doon, lalapit ka sa Diyos at you will ask God, Lord, help me train my mind, mold and discipline my character. Kasi whether we like it or not, may mga karakter tayong dapat baguhin, tama ba? Kaya nga, the grace of humility is greatly needed by the workers for Christ in the period of the world's history. Ibig sabihin, everything kasi is a gift or na-acquire natin by the grace of God. Ibig sabihin, the grace of humility is greatly needed. Lalo na tayo, mga workers tayo eh. Ginagamit tayo ng Diyos eh. Tapos dito, no teacher can do acceptable work who does not bear in mind his own deficiency. Kumbaga, yung self-knowledge, it will lead us na makita natin yung totoong kondisyon natin, yung deficiency natin, yung mga kakulangan sa atin, kahinaan natin, at through humility by the grace of God, magsisik tayo ng help. And sabi dito, who does not drop out from his reckoning all plans that will weaken his spiritual life. When teachers are willing to drop out from their work everything that is unessential for the life eternal, then they can be said indeed to be working out their salvation with fear and trembling and to be building wisely for eternity. Ibig sabihin, kasi sabi naman ng Diyos, work out eh. Kanino bang trabaho yun? Sino bang mag-workout? Tsaka tayo hindi naman magbe-benefit nun. Yes, Hindi naman yung ang Diyos mag-workout nun tayo eh. Tama ba? Pero by the grace of God, by the help of God, tutulungan niya tayo. So ko pong pasimulan dito. Sabi ng Ecclesiastes chapter 3, to everything, there is a season. I think this is the season now we're going to discuss when silence is eloquence. To everything, there is a season and a time to every purpose under heaven. And sinasabi dito, a time to rend and a time to sue, a time to keep silence and a time to speak. Hindi naman all the time kailangan mo magsalita eh. Lalo na minsan kasi gusto natin nagsasalita just to prove na we're right.
Hindi, tsaka na mas more knowledgeable tayo dun Yes. sa ano. Oo. Kaya minsan, a time to keep silence and a time to speak. Kaya nga sabi, in every time, I do believe, in every time there is a season. A time to keep silence and a time to speak. And I do believe na ito, this is the time to speak. Tama ba? Okay. And a time to love and a time to hate. Diba? And a time of war and a time of peace. Ibig sabihin, alam ng Diyos eh. May mga bagay na naiinis ka. Kung nauunawaan lang din talaga natin mga Kristiyano, may kanya-kanyang panahon eh. 'Di ba? Okay. Ngayon, ang topic natin, when silence is eloquence. When we say silence sa Tagalog, ano to, Mel? Ano yan eh, katahimikan eh. Katahimikan. Silence. How about eloquence? Eloquence, parang ano siguro yan? Parang yung class o yung kung paano mo i-handle yung bagay elegantly or siguro mga ganon. Oo. Yes, tignan ko lang dito sa ano. Kasi sabi, silence, alam naman natin, katahimikan. Sa iba, tinitignan ko, eloquence daw is kahusayan sa pananalita. And sometimes, sasabihin nila, it's to force someone or to persuade someone. It's an example of eloquence. Ngayon, tinignan ko sa Cambridge Dictionary. May iba-ibang kahulugan. Ibig sabihin, maraming kahulugan ng eloquence. Sabi sa Cambridge Dictionary, eloquence means the quality of delivering a clear and strong message. Ibig sabihin... Not necessarily na verbal, ano? Yes. Ibig sabihin, hindi lang siya tumutukoy sa pagsasalita na may kahusayan ka sa pananalita mo na to the point na nadideliver mo siya ng maayos or magkabigay ka ng strong message or mainganyo mo or mahikayat mo yung mga tagapakinig mo. Ibig sabihin, sa katahimikan, it is a good quality na kung saan you're delivering a clear and strong message. May mensahe pala pag hindi ka nagsasalita. Tama ba? Diba? Kaya, when silence is eloquence. Ngayon, mayroon ako nabasa dito eh. Sabi sa chapter 1, Everyday Living, there is an eloquence far more powerful than eloquence of words in a quiet, consistent life of a pure, true Christian. What a man is has more influence than what he says. Minsan ang kala natin, ang tao magiging impluensya, magkakaroon siya ng maraming impluensya, it's because of what he or she says, di ba? Pero, sabi dito what a man is more influenced than what he says is to have an eloquence of word in a quiet, consistent life of a pure, true Christian. Ibig sabihin yung katahimikan. Tunay na pagiging Kristiyano. Kristiyano yun, bro. Nakuha mo. Yung totoong pagiging Kristiyano na natututo tayong itikom yung bibig natin. Kung the more, pag na-share mo na yung mga ano mo, kasi especially when sharing the Word of God Diba? Minsan hindi naman natin kailangan i-elaborate pa ng sobra. Tama ba? Minsan yung direct to the point, i-share mo yon, that's enough. And then pag na-share mo na, then parang, di ba na-share ko sa'yo last time? And then, mag-ano ka na? May tawag, reset ulit. Di ba? Kaya sabi ko, makes sense. Sabi dito, the officers who sent to Jesus came back with a report that never man spoke as he spoke. But the reason for this was that never man live as he lived. Kasi masasabi mo yung tao na totoong Kristiyano siya base sa buhay na meron siya. Tama ba? Sa paano siya mamuhay. Oo, kung paano siya mamuhay. Yun yung time and term. Had his life been another than it was, he could not have spoken as he did. His words bore with them a convincing power. Kasi yung sinasabi mo, nagiging convincing siya because they came from a heart pure and holy, full of love and sympathy, benevolence, and truth. Kasi nakikita sa buhay Mapapatunayan mo na yung sinasabi mo ay totoo kung mismo sa buhay mo nakikita. Kasi kung sasabihin mo, ay wag kang magagalitin, pero yung sinasabi mo nagko-contradict sa nakikita sa buhay mo. Kasi sinasabi, kunyari, ganito kailangan
sa family mo, ganito dapat. Pagtingin mo naman sa family niya, kaliwat kanan yung kabit. Tama. Iba't iba yung anak sa, I mean, not to offend yung mga iba sa viewer, pero ito lang yung nangyayari. Totoo. Ngayon sabi dito sa True Revival, page 101, page 10, paragraph 1. Ito kasi nangyayari sa church eh. There are person in the church who are not converted. Whether we like it or not, hindi lahat ng nasa church or what kind of church or sect nakabilong kayo, whether we like it or not, hindi lahat converted. And who will not unite in earnest and prevailing prayer. Ibig sabihin, kung totoo ka palang converted, you will unite with the earnest and prevailing prayer. Pero sabi dito, marami daw mga tao sa church ang hindi converted, kaya meron ba sila? Kaya wala silang earnest and prevailing prayer. We must enter upon the work individually. We must pray more and talk less. Kasi more talk, more mistakes. Tama ba? Less talk, less mistake. Siguro pag more on gospel yung isi-share mo or something that is relevant talaga Yun lang. about, pero yung anything other than that. Kaya nga sinasabi dito, we must pray more and talk less. Hindi naman sinabing, huwag ka na magsalita. Sabi lang, talk less. Magsasalita ka pa rin. Ang purpose ng pagsasalita mo, for the glory of God. Tama ba? Iniquity abounds. Siyempre, sobra namang lumalala ang kasalanan, and the people must be taught not to be satisfied with a form of godliness without the Spirit and power. Kaya pala minsan di tayo convincing eh. Kasi hindi nakikita yung kapangyarihan ng banal na Espiritu na nakakapagbago ng Kasi buhay ano yun natin. talagang nagre-reflect yun sa tao. Kaya nga sinasabi, during the sanctification stage na meron tayo ngayon, kailangan is may continuous improvement. Nagle-level Yes, up, hindi exact. nagle-level down. Yun. Hindi nagaganon. Oo, or stagnant lang. Oo, kasi Hindi dapat rin. nakikita talaga yung reflection ni Christ sa buhay ng tao. Kasi, which ano yun eh, kasi napakahalaga nito kasi sa end times din, di ba? Pagdating ni Jesus, hindi yun yung time na magbabago na tayo eh. Ng karakter Kasi sabi natin niya, eh. may reward is with me. So, ibig sabihin, nagkaroon na ng desisyon. Kung sino yung masasave sa hindi. Yun yung wrong impression ng tao. Itong sinasabi namin talaga na topic ni Reri, it's really important. Kumbaga, nakikita, may reflection and changes. Kasi ano eh bro, gusto ko rin i-share sa'yo. Anong sense na alam ko kung ano yung katotohanan? Alam ko kung ano yung nangyayari ngayon, what's going on sa end time event. Kung ako mismo hindi ko na-experience, hindi na bago ng truth yung buhay ko. It will serve as facts lang eh, yung truth eh. Kasi anong sense na alam ko, state of the dead, ngayon masama bang malaman yan? Kung hindi naman yan nakapagbago ng buhay ko, it will serve as facts lang. Wala siyang silbi eh. Pero kung ito yung katotohanan na ito tinanggap ko, nakapagbago ng buhay ko, napakalaking pagtulong nito. Hindi, tsaka, we don't have to explain ourselves to people. It's our actions that would reveal, and our behavior and how we carry ourselves will reveal kung ano yung changes sa atin eh. Yes, Sabi exactly. hindi na ako ganito, hindi na ako ganyan. Iba naman yung kinikilos ng tao, iba naman yung paano siya magsalita. Iba din yung trato sa family. So, napaaraming mga factors ang mako-consider natin dito. Again, it will show as a reflection sa atin kung truly converted na ba. Ibig sabihin ng converted, ibig sabihin nun from the word itself, convert means nagbago or na-convert, nag-iba na, nagkaroon ng improvement. Basta yun yung very close definition. Yes, exactly. Tsaka, paano tayo magkakaroon ng godly life? Kinakailangan ng spirit and power ng Holy Spirit. That's why we have to ask God to give us daily yung Holy Spirit. Sabi dito, if we are intent upon searching our own hearts, kung sincere talaga tayo, na i-search yung ating mga puso, putting away our sins and correcting our evil tendency, our souls will not be lifted up into vanity.
Hindi kumbaga, kung sincere talaga tayo, we can find, di ba? Sabi ng Diyos, seek or knock, bubuksan ka. Sabi dito, our souls will not be lifted up into vanity. We shall be distrustful of ourselves, having an abiding sense that our sufficiency is of God. Kaya minsan, alam mo, inaalaw ng Diyos na magkaroon tayo ng mga trials, ma-fall tayo mismo sa sariling nating devices. Kasi minsan pag na-fall or nadadapa tayo or nakakagawa tayo ng kasalanan, ay naman ng Diyos gumawa tayo ng kasalanan. Minsan doon natin, or nadadown tayo, minsan doon natin nare-realize na hanapin ng Diyos. Pag walang-wala na tayo. Ayun, parang nire-remind lang sa atin ng Diyos na hindi natin magagawa yung mga bagay-bigay without His help. Kaya, we must always remember that our sufficiency is of God. Sabi dito, sa Romans chapter 12, verse 20 to 21, ito pala yung dapat nating gawin. Kasi, di ba, when silence is eloquence, hindi madaling mag-silence is eloquence. Lalong-lalo na kung meron tayong mga kagalit or may mga taong gumawa sa atin ng masama. Tama ba? O lalo na pag nasa peak na rin tayo ng di ba? Emotion natin. Ng emotion natin. Kumbaga, mahirap i-control natin yung sarili natin. Kaya sabi dito sa Romans chapter 12, verse 20 to 21, therefore, if thine enemy hunger, feed him. Kung yung kaaway natin nagugutom, pakainin natin. If he tears, give him a drink. Painumin natin. For in so doing, thou shalt heap coals on fire on his head. Diba sa Tagalog na yun, magbubuntun ka ng baga sa kanyang uluhan. Kasi sabi sa 21, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Kung talagang sinusunod natin yung Biblia, kung thus saith the Lord tayo, ito yung gagawin natin eh. Kaya sabi pa lang dun di ba? Sa kausap ng isang apostol si Jesus noon. Di ba, love your neighbor as you love yourself. So, pag dyan talaga, dun pa lang alam mo naman na you'll overcome evil by another evil. Walang mangyayari nun. Oo, Di ba? tama. Kaya yung Biblia, ang daming, kasi itong message na to hindi lang ito para sa mga nakikinig, para din sa atin, tama ba? Na nagdi-discuss nito. Ito'y hindi lang po para sa inyo, kundi para din sa amin. Na matutunan natin na bawat isa, kung papaano daigin yung masama sa pamagitan ng paggawa ng mabuti. Tsaka ano bang version, di ba ang sinabi doon I think it was on Corinthians, na examine yourself if you're still on faith. Di ba? Kumbaga, pag tayo sunod ng 100%. Hindi yung sunod na 90% lang. Kasi, alam mo yung malaking bagay kasi yun na kailangan ang pagsunod talaga natin 100%. And hindi lang yung kailangan na iisipin lang natin na ay ito lang yung kaya ko muna ibigay kay Jesus sa pagsunod 50% lang muna, next time na yung another 50% kasi maiintindihan niya naman. Tsaka bro, may nabasa ko. Kung sakasakaling hindi pa tayo naka 100%, kasi sanctification process yun Ibig sabihin, may mga bagay na na-overcome na tayo. May mga bagay na ina-overcome pa natin. At i-overcome pa lang natin. Kaya maganda siguro yung nananalangin tayo. Panalangin natin sa Diyos na, Lord, kung may mga kasalanan ako na hindi ko nakikita, or hindi ko pa na-overcome, tulungan mo naman ako. Ipakita mo naman sa akin. Kasi ayaw naman natin gumawa ng mga bagay na against sa Diyos. Tama ba? Tsaka iba pa rin yung binibigay mo pa rin yung full effort. Yes, diba? may Iba effort pa rin pala yun kesa yung pichi-pichi lang na try something. Hindi yung gano'n. Iba pa rin yung tinotodo mo Although hindi since sanctification pa nga, hindi pa marireach yung 100%. But still, bigay mo pa rin yung todo mo. Kumbaga yung best mo, 100%. Oo. Diba? Yun. Ayun doon, nagigets ko yung ibig mo sabihin. Kasi nga, may nabasa rin ako na sinabi, one day at a time.
Kasi minsan ako, na-stress ako. Say for example, sa diet ko. Ang dami ko nalalaman na ito pala yung dapat gawin, ito pala yung hindi dapat gawin. The more na gusto ko siyang gawin lahat, Bumabaliktad, no? Yung nababaliktad, na-stress ako. Kaya nung nabasa ko, in one day at a time, parang step by step, When you get stressed over something, lalo na sa lalo gospel, kang gumagawa. ibig sabihin you're not doing it right. Yes, you're not gonna do You're it. not doing it right. Kasi when you do something, di ba nga sabi nga sa 2 Corinthians 10:31, whatever you drink or eat, do it for the glory of God. And when we're doing something for His glory, it shouldn't be a burden. Kasi sabi Dapat naman hindi niya, magkakamali, wala talagang magiging mali doon. Kasi waste ng Panginoon yan. Not unless mali yung intention ng taong gumagawa. Diba? there's a possibility, diba? Ganon. Hindi ko sinasabing mali yung intention mo, ha? Siguro, knowing you, for a year na, syempre gusto naman natin gawin lahat sa ikabubuti, hindi lang sa Panginoon, pero sa sarili natin. Siguro na overwhelmed ka lang noon, no? Nakita ko kasi, di ba, diniscuss na natin sa isang podcast natin, na FMR ba yun, or MRI, yung utak ng isang tao. FMR. Ng FMRI, yung isang chain smoker, pinapakitaan siya ng mga negative effect ng cigarette. And then alcohol, sabi natin mga addicted sa substance, sa mga alcohol, and the more na nai-stress siya, the more na nag-i-indulge siya doon sa maling yon. Kasi nga, nai-stress siya eh. Kaya nga mapapansin mo, bakit tayo agad-agad na nagpo-fall tayo sa kasalanan ni Satan? Di ba ang ginagawa niya, ini-stress niya tayo. At pag na-stress tayo, nawawala tayo ng Focus. Ngayon, pag nawala ka ng focus, hindi ka na makaka-focus kay Kristo. Magpo-fall ka ngayon. Kaya sabi ko, make sense. Kaya alam mo, sabi ko, siguro kung hindi ko pa lahat yan, one day at a time. Ito muna. Sabi ko, Lord, kasi wala naman akong means. Kung kulang ko sa protein, ganito. Sabi ko, Lord, sabi mo naman, one day at a time. Hanggang sa, dahil sa one day, sabi mo ngayong araw, tapos hanggang another day, hanggang sa hindi mo na napapansin. Say for example, dun sa bread ko, struggle ko yun. Before, nang iniinno ko, nang parang ipinipressure ko yung sarili ko, nai-stress ako ngayon. Pero nang sabi ko, hindi, one day at a time. Parang, ang gaan. Sige, hindi ko muna i-overcome. Later on yun, nang one day at a time na ginagawa ko, unti-unti ko na napapansin, na-overcome ko na. Hindi na ako makain ng bread. Kaya maganda pala na pag gumagawa tayo ng isang bagay, hindi tayo stress. Kaya pala hindi maganda yung binibigla ka. Kahit katotohanan yan, kahit gospel pa yan. Pag nabigla ka, yung parang ipinilit ka. Pag pinipilit ka kasi sa isang bagay, nape-pressure ka eh. Tsaka kailangan may drive ka din talaga sa sarili mo. Tsaka ilalapit mo din eh. Idadasal talaga natin yan na gabayan tayo na hindi lang siya maging premature or kung halimbawa somewhere along the road, umano tayo magkaroon ng pagkakamali, hingi agad ng forgiveness. Hingi. Right? On the spot. On the spot. Exactly. Ngayon, sige, balik tayo dito. Ito since we're talking about silence as eloquence, we're talking about doon sa people who harm us. Sabi dito sa Proverbs 17 verse 9. Nabasa ko kasi siya, tinignan ko sa Tagalog. Ito pala, kunyari, yung kapwa mo or kapatid mo sa pananampalataya, may ginawa siyang kasalanan. Hinahayaan mo na lang. Pinagpapasensyahan mo na lang. He that covereth a transgression seeketh love. Kasi kung sasabihin mo, kinaber mo, pinagtakpan mo. Kung ayun yung definition natin, kung the way we interpret, pagtatakpan mo yung kasalanan. Kasi nakita ko din siya sa Tagalog eh. Siya na kung titignan mo, yung nagpapasensya ka. Ano yung parang nagiging lenient ka na? Hindi. Kunyari, ikaw may ginawa ka sa akin. Kumbaga yung kasalanan mo, sige, hayaan ko na nga lang yan. Parang tinakpan mo na lang. Na para hindi mo na lang makita yung kasalanan niya. Diba? Hayaan ko na lang. Kasi pag hinayaan mo, hayaan ko na lang kasi baka hindi nakagawa siya ng ganito, baka hindi niya naiintindihan yung ginawa niya. Ibig sabihin, tinatakpan mo na lang yung kamalian niya. Kasi pag tinakpan mo yung ginawa niyang kamalian at hindi mo na tinignan,
matututunan mo siyang mahalin. Kasi sabi ng writings ni Ellen White sa Steps to Christ, the more mo tinitignan yung pagkakamali ng kapwa mo, the more na hindi mo siya matututunang mahalin. See? Nabasa ko sa Steps to Christ eh. Di ba pinabasa ko sa'yo? Ibig sabihin, yung cabaret dyan, hindi mo papagtakpan yung, gumawa ka ng mali. Kasi kaibigan kita. Tatakpan ko, hindi ko may term dun eh. Aaning ko, pagtatakpan kita. Kunyag, magagawa ko, hindi naman siya eh. Gumawa ng kasalanan, pero gumawa siya ng kasalanan. Papagtakpan mo siya para hindi siya, tawag dito? Hindi siya maakusahan. Sa ibang term, kung ito yung i-interpret mong ganyan. Pero kasi dito, he that covereth transgression seeketh love. Ibig sabihin, pag may ikaw, pag ginawan ka ng mali, since itong taong ito, kaibigan mo eh. Instead na ipagtabuyan or ipagsigawan, mali ito eh. Pinagpapasensyahan mo na lang. And you seeketh love. But he that repeated a matter separated. Very friends. Kung ikaw, sabihin natin, nagkamali ka, inuulit-ulit ko sa'yo, inulit ko kahapon, inulit ginawa ko sa'yo, inulit ko ngayon, inulit ko pa bukas, at sunod-sunod. Ibang usapan na yun. Kaya nga, ibig sabihin, ayun nga, kung totoo tayong kaibigan, pag ginawan tayo ng mali, nagpapasensya tayo. That's why because we seek it love eh. We seek for love eh. Kasi kahit gumawa tong tao ng mali, kasi mahal ko siya eh. Ayos lang nagawa niya ako ng mali kasi mahal ko siya. But he that repeated a matter, separated very friends. Iniulit-ulit mo yung pagkakamali niya. Imbes tulungan natin siya na maituwid niya yung pagkakamali niya, pero kung ulit-ulitin natin sa kanya, parang pinamumukha natin sa kanya na, lalo na pag pinuulit-ulit mo na mga ilang beses na, sabi natin more than 5 times na, 'di ba? Bukas, ngayon, susunod, paulit-ulit tayo. Ngayon, ito kasi sabi ng Bible eh, Titus 3:10, mahilig ako dyan. A man that is heretic. When we say heretic, do you have an idea? Hindi naniniwala. Mga against sa batas or... Oo. Kasi pag sinabi naman nating heretic, meron siyang ibang paniniwala. At yung paniniwala niya is contrary dun sa standard. Na sabihin na natin na standard na meron ang iglesia, you're considered as heretic. At yung heretic, mga rebellious daw ito. Diba? At yung word na heretic is isang beses lang yan ginamit sa Biblia. Sa Titus 3:10 lang yan. Kaya ang tawag dyan, hapax legomenon. Pag sinabing hapax legomenon, isang beses lang siya ginamit. Kasi transliterated siya sa original Greek word na hereticus. Heretic. Kaya nga dito, kung meron ka na-encounter na isang tao, kaya nga di ba sa pinag-aralan natin, man that repeated the matter separated very friend. Sabi dito, a man that is heretic after first and second admonition, reject. Pag sinaway ko kahapon, sinaway ko ngayon, di ko na siya sasawin bukas. See? Pag 2 beses mo na siyang sinabihan, reject. Ano yung reject? Iwasan mo na rin? Dispatchahin mo na? There's a possibility. Kung sobra ng kaheretic niya, i-reject mo na siya. Huwag mo na siyang i-admonish pa ng ikatatlo. Kasi di ba ang sabi din, insert ko na lang, don't be deceived. Bad morals corrupt good character. Di ba? So, Heretic yan. pwede din sigurong, Yes. ito din yun, pag first and second attempt, reject. Talagang, Reject. Kung natin, talagang heretic siya. Kasi sabi ko, make sense. Kaya mahilig lang ako pag nasabi ko na ng isa, 2, pangatlohan ko pa, wag na. Minsan may ganun din akong may madalas ko na... Siguro depende kasi sa bigat. Di ba? Depende sa bigat. Oo. Pero kung halimbawa lang, yung mga basic lang na, hindi mo na isara yung gate. Yung mga, simple yun eh. Tsaka Pero kung yung iba na, ninakawang ka. Di ba? Kunyari, ninakaw yung sapatos mo. Tapos yung cellphone mo, sinangala. Tapos yung t-shirt mo, pinahiram sa barkada. Yung mga medyo bibilangin mo yun eh. Pero yung mga simple lang na bagay, Tsaka to bro admonish pagsaway to Diba? Kasi when we say heretic, meron na siyang ibang paniniwala I-reject mo na siya. Pero kung titingnan din natin, kung hindi man heretic, parang mas maganda na kung first or second, i-admonish mo siya Diba? Kung ayaw niya makinig, wag mo nang ulit-ulitin pa.
Hindi mo, sinabihan mo na siya ng kahapon, sinabihan mo na siya ngayon, wag mo nang pangatlon, bukas, tatlo. Kasi wala ka ng kasalanan sa kanya, sinabihan mo na siya eh. Tama ba? Inadmonish mo na siya. Ngayon, ang Diyos na at siya ang may tama ba? Wala na yung kasalanan sa kamay mo kasi sinaway mo na eh. Kaya nga ako, mahilig lang ako din sa dalawa eh. Hindi na pangatluhan eh. Kung may mag-talking, siguro na-experience mo na yun sa akin, isang araw, pangalawang araw, para magpangatlong araw, wag na. Kaya nga depende talaga yan sa siguro may iba kasi talaga na yun ang naging nature na nila. Or depende din talaga sa sa situation, sa ginawa sa tao. Pero kasi sabi naman ng Bible, wala namang maliit, malaki, kasalanan eh. Saka sinabi naman, ilang beses magpapatawad. Oo. 77. Di ba ilang beses ang sinabi? Ngayon, siguro ito is, since napakahalaga sa topic natin ito, when silence is eloquence, is putting boundaries. But not Yeah. necessarily separating yourself As an enemy. or making an enemy of that person na you want to separate yourself from. Kailangan mahalin natin yung kapwa natin eh. Pero may discerning spirit din ang mga anak ng Diyos na hindi naman dapat tayong maging tanga. Yes. Kumbaga, kung ito namang taong itong pakikisama Excuse the term, pero Oo. di ba, hindi naman para maging... Oo. Ito ayaw din naman ng Diyos kasi talagang nakakahawa. Di ba ang masamang kasama nakasisira ng mabuting pag-uugali? Kasi sabi rin naman yung bakit na-brought out ko yung tungkol sa admonition, kung admonish mo ng isa na dalawa, kasi sabi sa Titus 3:11, knowing that he is such subverted, is seen it being condemned of himself. Siya mismo i-condemn ng sarili niya. Isa, dalawa, enough na. Kasi later on, siya sarili niya, ikukundin na siya, sabi ng Bible eh. Condemn of himself eh. Sa pangatlo, ayaw niya makinig. Sa pangalawa, ang pangatlo, sarili niya na ang magkukundina sa kanya. Kaya, ito na. Sabi sa Corinto chapter 6, verse 7 to 8, ito minsan kasi nagiging problema natin eh. Minsan kasi nawawala yung espiritu ng pag-ibig, pagkakaisa, pagpapakumbaba. Kaya nga sabi dito, ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng kabiguan sa inyo. Ibig sabihin na nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan, division, isa na daw kabiguan sa atin eh. Ibig sabihin, mabibigo tayo. Bakit hindi na lamang ninyong hayaang gawan kayo ng masama? Minsan wala tayong tinatawag na magparaya eh. Kaya sinasabi, he that covereth transgression seeketh love. Kasi sinasabi ng Bible, bakit daw hindi na lang daw natin hayaang gawan tayo ng masama? Bakit hindi na lamang ninyo hayaang madaya kayo? Hindi ito yung madaya na kunyari, bumili ako, kaibigan kita, bumili ako sa tindahan nyo. Ang sukli ko, 10 pesos, ang sinukli mo, 5 lang. Dinaya mo ko. Tama ba? Pero hinayaan ko na lang. Hayaan mo na, kaibigan ko naman eh. Hindi, tsaka parang kailangan niya din kasi. Oo. Siguro mga Kaya ganun. ginanon mo na lang, hinayaan mo na lang madaya. Hindi ito yung daya na na-deceive ka ni Satan. Nagparaya ka na lang. Kasi, sabi mo, kaibigan ko eh. Baka hindi niya siguro nauunawaan sa panahon ngayon. Hindi ba considered that you are sinning kasi alam mo ginagawa niyang mali eh. Diba? Naintindihan ko yung point mo. Kasi yung point dito, bro eh. Kasi minsan, nakita mo yung setting neto. Nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Usapin sa mga bagay. Diba? Na kung saan, bakit yung parang walang nagpaparaya? Lahat gusto sinasabi, tama sila. Tama ba? Kasi sabi ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng kabiguan sa inyo. Bakit hindi na lamang ninyo hayaang gawan kayo ng masama? Nagkaroon kasi ako experience na ganito. Nagkaroon kasi ako ng experience na ginagawan ako na mali pero hinayaan ko na lang. Parang, hayaan mo na. Hayaan mo na. Tingnan mo, si Jesus, perfect example. Di ba na nadudun siya sa kalbaryo ng Judas cross? pa lang eh, kay Pwede Judas naman na siya eh. umano ngayon nagkasala ba si Kristo? Masama ba na hayaan ko na lang nagawan ako ng mali? Ngayon tanong ko sa iyo bro, kasalanan bang gawan ka na lang, hayaan mo na lang gawan ka ng mali?
Kasi sabi ng Bible eh, bro, maliwanag eh. Oh. Maliwanag Medyo eh. tricky lang kasi. Teka. Maliwanag. Medyo tricky lang kasi halimbawa ganito. Okay yan eh, kasi pagpaparaya yan eh. Yun. Nag-gets ko yan na 100%. Pero dito kasi, let's say, para mas maunawaan ko lang ito, I'm with you guys. Para at least tayo dito. 3 tao. Nakikita mo yung nangyayari dun sa dalawa. Kaibigan mo yung dalawa na yon. So yung isang kaibigan mo may tindahan, ganun pa rin. Nagte-take advantage dun sa bumibili. Minsan kulang yung sukli. Sige. Ano yung gagawin mo as a third person? Oh, doon na papasok kasi hindi naman sa akin sa iba eh. Ah, Ngayon, sasabihin ko okay. sa kanya, uy, kasi mahal ko siya eh. Instead na ipagkalat ko yung ginawa niyang mali, tulad ng ginagawa ng karamihan, lalapitan ko siya. Kapatid, parang dinadaya mo yata yung kaibigan nating isa. In a nice way pa rin. Okay, Di ba? Gets mo na? Gets ko na. Di ba? Kasi kung pwede rin naman ako, kung gusto ko magparaya, mako-question Kasi mo ba? magiging form, yan guys, naintindihan ko. Magiging form of an offense siya. And at the same time, magiging, yun nga yung topic natin kaninang umaga, yung mga biblical, kumbaga nagiging form of a weapon, wini-weaponize siya, depende sa intention. Pero in that case kasi, gets na gets ko yan eh. Pag may gumagawa sa'yo na hindi maganda, pag kininonfront mo, it will blow up to different proportions eh. Yes, tapos sabi rin bro ng Bible eh. Di ba mapalad ka? Sabi ni Jesus eh, dun sa Matthew eh. Mapalad ka daw kung ikaw ay pinagwiwikaan ng hindi totoo. Ibig sabihin, paano ka maging mapalad tapos hindi ka gumaganti? Tiga mo, imagine bro ito. Perfect example si Stephen. Binato siya ng bato hanggang mamatay siya. Anong Oo sabi nga. niya? Father, forgive Forgive them. them. See? Ibig sabihin, nandun yung totoong humility, totoong pag-ibig. Na kung saan, sabi pa niya, kahit si Jesus patawarin sila kahit pinatay siya. Kung si Kristo mismo, hinayaan niya siya na gawan siya ng masama at yung ginawa niya para sa kanila, ano't hindi natin tularan? Oh, hindi tayo Diba? pwede doon Diba? kontrahin yun. Oh, hindi Si pwede. Stephen, pinagbabato, Pangin, Ama. Siya na yung huling prophet diba? Sino? Si Stephen na ba yung Hindi. huli? Ay, hindi pa ba? Si Ellen White nga, propete. Hindi, I mean, of his time. Ah. Na binato, di ba? Kasi nakita niya sa heaven Hindi naniniwala yung mga tao, sinasabi blasphemy, kaya siya pinagbabato. Kaya yun na yung time na hindi naging bayan na yung Israel, di ba? Tama ba? Alam mo kasi may mga taong gumagawa din sa akin ng masama. Nako. Paulit-ulit. Parehas Parang na. na-realize ko na, sige, bakit? Minsan, naawa ka sa kanila eh. Kasi nga, isipin mo bro, paano hindi sila kaawa-awa? Kasi kung hindi nila mapagsisihan yung ginagawa nila, di ba? Kung itong taong ito, kasi parang instead na mainis ka sa kanila, maawa ka na lang sa kanila. Tama ba? Kaya minsan maganda na lang magparaya. Tama ba? Sabi dito hayaan na lang natin gawa ng masama. Kaso Gets ko, yung nagets ko nature na yan. natin, gustong gumanti. Tama ba? Yung nature natin, gustong gumanti. Sasabihin, kahit sinasabi na ng Bible, sasabihin natin, say it na lang, pero gaganti Nagets talaga ko na. Gaganti. Nagets ko na. Maganda nga yung binigyan kong example na 3 Oo. sa 2 kasi mas naintindihan ko Kaya na. nga sabi dito, subalit kayo mismo ang gumagawa ng masama at nandaraya kahit na sa mga sarili ninyong mga kapatid sa pananampalataya. Kaya pala ito, inire-rebuke tayo dito, tayo rin naman pala yung gumagawa ng masama at nandaraya kahit pa sa ating sariling kapatid sa pananampalataya. Kaya nagiging successful tuloy si Satan. Tama ba? Very successful. Pero ang tricky niya, no? Pag titignan mo, I mean, yung unang comment ko, parang gusto ko, alam ko nang niloloko ko, di call out na kita. Tama. Diba? Ikaw niloloko mo ko, sinubukan kita Titignan ko kung isusulit mo yung sukli, hindi mo sinauli Kasi ang mangyayari nun, defense mechanism sa kabila. Sasabihin, hindi, wala akong natanggap, ganito. So, alam mo yun, diba? Pwedeng sabihin, ay, nakalimutan ko lang. Di ba? Daming mga excuses. Kaya ngayon yung example talaga na yung pag-iisip ng Diyos,
Talagang hindi natin mame-measure eh. Tsaka itong silence as eloquence, mas maganda tong ginagamit kung may mga taong umaaway sa'yo, inaatake ka. Pero when it comes sa salita ng Diyos, hindi silence is eloquence dyan. Ngayon, dito ako sa Testimonies to Ministers and Gospel Workers, page 165, 1892. The best way to deal with error is to present the truth. Tama ba? Minsan kasi gusto nating ipamukha yung mali niya para the best way daw to deal with error is, anong gagawin mo? Present the truth. Hindi sasabihin mo yung mali niya. Sabihin mo na lang, ano ba yung truth? Tama ba? This is the truth. Kasi nga ito, and leave wild ideas to die for want of notice. Kaya mo na siya mag-isip, ano? Oo. Pag kunyari, nagkamali na, yung error na ginawa niya, ang gawin mo, i-present mo yung tama. Tama ba? Yung truth. And leave wild ideas die for want of notice. Kasi nga, contrasted with the truth, the weakness of error is made apparent to intelligent mind. Ibig sabihin, clear na clear yan dun saan? Apparent, maliwanag na maliwanag yan saan? Sa mga matatalinong tao. Malalaman, mali to. Dito, tama. Hindi mo na kailangan yan. And the more the erroneous assertions of the opposers and of those who rise up among us to deceive soul are repeated, the better the cause of error is served. Kaya nga hindi magandang paulit-ulit Kaya sabi yung mali, inuulit-ulit mo pa yung mali, tapos gagamitin mo pa ang pulpit. Hindi na. Kasi nga, alam mo sino na napiplease pag inuulit-ulit mo yung mali? Si Satan. Tama ba? Kasi gano'n siya, accuser siya Yes, accuser of the brethren. Kaya nga sabi ng Diyos, matapos mo, the best way to deal with error is i-present mo lang yung truth and leave wild ideas na for want of notice. Kasi the more na siniserve mo yung mali, mali yan, mali si kapatid, mali siya, ganito, mali ang ganyan, natutuwa si Satan, paulit-ulit pa. Kaya nga, Nagets ko na. those who rise up among us and repeated the better the cause of error is served. Ibig sabihin, hindi mamamatay yung mali. Nandiyan lang. And it will cause hatred. See? And the more publicity is given to the suggestion of Satan, the better pleased is his satanic Yan yung madami na majesty. nai-involve. Yung may mga talebearer pa ng mga chismis. Yun. Kasi minsan kahit magagaling na mga preacher hindi nagiging careful sa mga bibig nila. Vulnerable sa ganyan Vulnerable Kasi ang naiisip ko talaga, nang binasa ko to, present lang yung truth. Kasi pag inulit-ulit mo yon, wala na, matutuwa na si Satanas. Kasi, bro, whether we like it or not, magkakaroon ng hatred, tama ba? O di? Kasi pinangmumukha mo yung mali Tapos, the more na yung mangyayaring yon, masisira na. Kaya nga, sin means dishonor and disaster. Magiging disaster siya, masisira yung isang relasyon, Pati reputasyon ng reputasyon, at buong kongregasyon. Di ba? Ang lalaki, Ganun talagang kasalanan. Ganun ka. Okay. Alam ko, gets na gets mo na. Okay. Ayun, kaya i-present mo siya, lang. medyo may twist na psychology, no? Oo. Mahusay talaga yung, yung Diyos sa, Kaya nga sabi mo, Ellen G. White, grade 3 lang yan Di nga yan doktor Pero ang dami niyang mga dami niyang mga writings Kaya makikita mo, mabuti ang Diyos. Jump lang ako dito. Ito naman, Our High Calling, page 293. The psalmist sino ba tong psalmist? Di ba si David? Lord, who shall abide in thy tabernacle? Sino daw yung mananahan sa iyong tabernakulo or templo or iglesia? Who shall dwell in a holy hill? He that walketh uprightly. Siya daw na lumalakad ng may katwiran and worketh righteousness. Gumagawa ng matuwid and speaketh the truth in his heart, he that backbited not with his tongue. Minsan tayo, nadadaya tayo Nagbabakbite tayo Di ba? Not with his tongue. Sino daw mananahan sa templo ng Diyos? Lumalakad ng may katwiran, gumagawa ng katwiran or ng kabutihan, nagsasalita ng katotohanan, at he that backbited not. Di ba backbited means
hindi tumitira ng patalikod yan eh. With his tongue, nor do it evil to his neighbor, nor take it up reproach against his neighbor. Kung ginawan ka ng mali, hindi ka gumagante. Di ba? When anyone comes to you, o sabihin na natin, may pumunta sa ating tahanan with a tale. Pag sinabing tale, allegedly, di umano, di sigurado. Pag mga allegedly, huwag ka muna maniwala kasi allegedly. Unless proven na narinig mo, nakita mo. Tama ba? And sabi dito, when anyone comes to you with a tale about your neighbor, or sabi natin kapatid mo sa pananampalataya, you should refuse to hear it. Magbingi-bingian ka na. Hindi talagang sabihin mo, ay, ayoko madinig yan. Oh, ayaw mo makinig. Pero the more na sinasabi natin, ayoko makinig, iba eh, contrary yung reaction natin eh. Pa-join ako. Gusto ko pa-share it. Di ba? Share it. You should say to him, have you spoken of this matter to the individual concerned? Ganyan ba lumalabas sa bibig natin? Kinausap mo na ba yung taong yon na tinutukoy mo dyan sa concern mo? Have you spoken, sinabi mo na ba to dun sa tao na may concern ka? Ayun dapat palang sasabihin natin, kausapin mo siya. Siya yung anuhin mo. Kasi ang mangyayari pag mag-spread siya sa'yo ng information, kung anong espiritu meron siya, sabihin natin hatred, Mapapasa sa'yo you will partake the same spirit. Kasi in-entertain mo eh. Yes. Tell him he should obey the Bible rule. Go first to his brother and tell his fault privately. Private eh. Ginagawa natin, pinapublic pa eh. Gagamitin ng pulpit para sabihin ang kasalanan. Sabi tell him. Minsan kasi hindi natin ginagawa yung biblically. Sabi natin, thus saith the Lord. Pero sabi ng Matthew 18 privately. Pag private, public. Private and in love pa rin. May yung talagang may genuine na pagmamahal tsaka ano. Yung kung may totoo kong concern, hindi mo na ipaparinig eh. Hindi, tsaka hindi na para ikalat yan. Kumbaga, ano na yan automatic yan. Poprotektahan mo na yung taong involved dyan, hindi na para Yun. If the direction of God were carried out, the floodgates of gossip would be closed. Di ba, mapapansin mo, pag hindi na in-entertain, hinayaan na lang yung mali. Namamatay kusa Namamatay, yung di ba? Mamamatay din yung issue. Kasi the more mo na sineserve, natutuwa si Satan. Pinag-uusapan natin yung mali. Di ba? Hindi, tsaka kumakalat din kasi. Yes, di lalo natutuwa pa. si Satan. Tapos dito, high calling them. Sabi nga, when your brethren means your church mate, and neighbors come in to see you to talk about the wonderful love of Jesus, rejoice in his intercession for the lost. Rejoice. Tell your friends of the love that you have for their soul. Dapat ito yung lumalabas sa bibig natin eh. Pupunta tayo sa kapatid natin, kung sabi natin, gumawa siya ng masama, or ginawan kanya ng masama. When your brother and neighbor come to see in you, tapos yung nagsasalita siya tungkol sa pag-ibig ng Diyos, rejoice in his intercession for the lost. Tell your friends of the love that you have for their souls because they are the purchase of the blood of Christ. God forbid that we should make the pathway of other weary traveler harder by magnifying their error. How can you magnify their error? By repetition. Di ba? Oo. Di ba? Namamagnify siya eh. Inuulit-ulit mo yun, dumidiin lalo yun Yan eh, namamagnify Sumasakit siya. Tapos lalo na pag pinapublicize mo pa. yan. Lalo na yun. Kung ginamit mo pa ang pulpit, sabihin na natin. Kaya nga ako, I'm not agree na if you have something to gagamitin mo yung pulpit. Para Holy yan eh. Hindi pwede yan eh. Or anything, dito, nag-speak ka, para lang i-magnify yung error ng kapwa mo. Sabi, hindi ko naman gawa-gawa. Tama ba? Ayan, nakalagay. Magnifying their error by sitting in judgment upon their action. God help us that we may speak words of comfort and hope and courage to cheer the life of the lonely and discouraged and erring. Ibig sabihin, kahit tayo tinuturuan tayo, instead na, minsan alam naman niya, lalo na pag alam niyang mali na siya. Diba? Kung kunya sabihin ko, alam ko nang mali ako, para paulit-ulitin, ipamukha mo pa sa akin, anong purpose mo? Yun nga. Diba? Kaya nga, kung alam naman niya na mali siya, bakit hindi na lang ako magsalita ng words of comfort, hope, courage, and cheer the life of the lonely and discouraged and eerie. Sabi yan sa
High Calling, quoted ng The Review and Herald, August 28, 1888. Papasok na tayo tungkol sa silence is eloquent. When you are tempted to speak unadvisedly. Minsan kasi may mga tao umaas sa atin ng advice. Nako, ang dami nagfe-fail dyan. Oo. Inaas ka ng advice, pero minsan yung pag-a-assign ng advice, maraming context. Either hanapan ka lang ng mali, or either, tignan nga natin kung ano yung ano neto, kung hanggang saan lang kaalaman neto. When you are tempted, or mag-ask ng advice tungkol dun sa kapwa natin, ano masasabi mo sa ginawa niya sa akin, ganito, ganyan. When you are tempted to speak unadvisedly, be on guard. If someone else approaches you with the words of criticism regarding one of God's children, sabihin natin, may pumunta sa akin, hindi mo ba alam si ganito, ganyan? Magnanakaw pala dati. Ano kayang ma-advise mo na dapat kong gawin? Kasi ganyan to eh. Ano sasabihin? If someone will approach the words of criticism regarding of one of God's children, turn a deaf ear to every such word. Magbingi-bingian ka na. Parang kunyari narinig mo siya pero wala. Okay, ganun. Uter, if you are spoken too harshly. Minsan dito tayo, nagpo-fall tayo pag sinisigawan lang tayo, hina-harsh yung pananalita sa atin. Never retaliate. Uter, not a word. Huwag daw tayong magsalita kahit gapotok na word. When under provocation, pag sinabing provocation, iniinis ka. Ginagalit ka. Remember that silence is eloquence. Silence is the greatest rebuke that you can possibly give to a fault finder or one whose temper is irritated. Lalo na kung irritable ka, hindi tayo nakakapagpigil, mas maganda itikom natin yung bibig natin. Kasi kung ikaw irritable ka, magagalitin pa tayo. The more maraming mga foul words na lumalabas sa bibig natin at hindi na tayo nagiging careful. Pag lumabas na pa naman sa bibig natin, hindi na yung na-undo. Diba? Hindi na nababalik yan eh. Kaya nga, silence is eloquence. Sa mga audience natin, itong message na to para din sa amin. Natututo rin kami sa pinag-aaralan. Ako, wala akong clue sa topic So, Oo. ayan, na-appreciate ko. Sabi dito, ito naman sa our High Calling din, quoted ng SDA Bible Commentary, it should be our aim. Ito daw yung aim natin. To bring all the pleasantness possible in our lives. Diba? Di ba dapat magkaroon tayo ng pleasant sa buhay natin? Kumbaga, ipakita natin na maayos yung buhay natin, di ba? And do all the kindness possible to those around us. Ibig sabihin, hindi lang tayo pipili ng gagawin natin ng mabuti. Ibig sabihin, sa lahat ng tao sa paligid, kind words never lost. Jesus records them as if spoken to Himself. Ibig sabihin, kung nagsalita ako sa iyo na mabuti or nagsalita ka sa akin na mabuti, ibig sabihin, parang, kanino mo yung sinabi? Jesus recorded them as if it's spoken to Himself. Di ba, pag gumawa tayo ng mabuti sa kapwa natin, kay Kristo na natin ginawa. Sow the seeds of kindness, of love, and of tenderness, and they will blossom and bear fruit. Imagine mo, di ba, imbes na, kung itong kapwa natin gumagawa na mali, kung totoo talaga, hindi lang bibig na mahal natin. Kasi madaling sabihin, mahal mo eh. May concern ka eh. Di ba? Pero pag andun na sa sitwasyon, wala na eh. Kasi pag sinasabing totoong mahal mo, concern ka, minsan kailangan din pala nating magparaya. Di ba? Intindihin na lang natin. Kaya ayun na, sabi dyan, tenderness and they will blossom and bear fruits. Sabi dito, ito, talk by Mrs. E.G. White, Tuesday morning, March 31, confess your faults one to another. Ito kasing problema sa atin eh, yung pride natin eh. Walang umaamin ng pagkakamali eh. Walang umaamin. Yan. Wala. Kaya sabi dito, kung nagkamali tayo sa mga pananalita natin, or may nagawa tayong hindi magaganda sa kapwa natin, i-confess daw natin eh. Brethren and sisters, do not let this meeting pass by this morning, kasi it was morning, without doing the work that God wants you to do. If there are any differences between you and your brethren, pag sinabi kasing differences, meron kayong hindi... Talagang may pagkakaiba talaga May kayo. pagkakaiba kayo, meron kayong hindi pagkakaintindihan. Oo.
Pwedeng opinion, pwedeng paniniwala, or pwedeng sa mga bagay-bagay. And your brethren, for Christ's sake, clear them way. Ito yung nawawala, tama ba? Hindi iniisip, para kay Kristo, sige, alisin na natin yung hindi pagkakaunawaan. Ito yung hindi Kaya tuloy, minsan pinagtatawanan na lang tayo ng ibang mga hindi Kristiyano Kasi, dito, kala ko lang sa labas lang yung nagkakaroon ng awayan, pati rin pala sa loob. Ba't pa ako papasok? Para mas malala pa nga sa Mas loob. malala pa nga Kaya nga, ba't pa ako papasok dyan? Kung Kayo na lang dyan. Diba? Kung ano nakikita sa labas, nakikita rin naman sa loob. Kaya nga, take up the stumbling block, clear the king's highway. If you have done your neighbor a wrong, go to him. Ito yung totoong humility, bro. Go to him and try to make the matter right. Talk with God, and when you have done this, you will be able to talk in a Christ-like manner to your brother. Kaya nga ibig sabihin, napaka-importante na ikumpisal natin yung mga kasalanan natin. Hindi naman kababaan sa pagkatao natin. Yun, pagkatao natin na i-admit natin na nagkamali tayo. Di ba? Kasi nagkakamali tayo. According to sa General Conference. Kasi meron ding hindi pagkakaunawaan dyan during that time. And sabi dito, if you have made mistakes or error in judgment or in speech, kung nagkamali ka sa pag-judge sa kapwa mo or may nasabi kang hindi tama, pwede mo sabihin, pasensya na, nagkamali ako. Or if you have used the precious talent of speech in proclaiming the wrongdoings of others, di ako gumawa niyan, Ellen White yan, may God help you to make change, magbago ka na. Bro, kaya pala minsan hindi nagiging powerful yung pangangaral natin Kasi nakapokus tayo sa pag-i-spread out. Dapat ng truth, yung mali. Alam mo, dyan talaga parang dyan ulit pupunta tayo sa step 1, which is Yun. being converted. Yes. Kasi pag converted talaga yung tao, wala. Kung magkakaroon man ng mistake or may mga masasabi na hindi sinasadya, hindi mahirap sa mga nakagawa ng gano'n na kausapin yung kapatid. Yun, lumapit. Sorry, nagkamali ako Alam mo, lalo nang maging tagapamagitan sa pagkalat ng mga hindi magagandang balita na mapanira. Ang dami So, dyan talaga, yun nga, step 1 is yung talagang conversion Kung converted yung tao Kaya nga sabi dito, kung nakagawa tayo ng pagkakamali, sa judgment natin. Kasi minsan, kala natin yung judgment, the way we judge other people, tama na. Base lang sa perspective. Or in speech, nagkamali tayo sa pananalita. Or if you've used the precious talent of speech, ibig sabihin, nangangaral ka nito. Sa speech mo precious talent. To proclaim the wrongdoings of others, may God help you to make change. Hindi lang ito para sa mga audience, para din sa amin, na magbago kami kung ganito yung ginagawa namin. Humble your hearts before the Lord and do not feel that your brethren will lose confidence if you make confession of sin. Ito kasi, minsan kasi tama dito, wag mo daw isipin na pag ikinonfess mo na nagkamali ka, yung titignan ka na ng mga kapatid mo sa pananampalataya na, nagkamali siya Yung mababa na. Wag daw natin, sabi do not feel that your brethren will lose confidence. Hindi na magtitiwala to sa akin kasi nagkamali na ako. Hindi. Kasi nagkakamali tayo. Tama ba? Kaya, minsan kasi yung mga palagay natin hindi tama Kaisipan natin, emosyon natin. Kaya nga, isipin natin, kung nagkamali tayo, mas magandang lumapit na lang tayo. Huwag nating isipin na magiging kababaan sa pagkatao ko kung gagawin ko to or baka mawala na sila ng tiwala sa atin. Minsan ganun May nabasa ako, I forgot sa writing is yun ni Ellen White. Minsan daw gusto na daw ni Satan aminin na nagkamali siya. Pero umaakit na naman daw yung pride niya Kaya ayaw niya na magsisi. Kaya pinaghugutan, no? Sin kasi is mystery And sabi din, we are all finite. Diba? We are God's little children. Do not feel that it would lower your dignity to confess your sin. Kaya minsan, mahirap i-confess yung kasalanan kasi nga, tingin nila, sabi mo kanina, kababaan ng dignidad. Christ says, except you be converted. Tama yung sinabi mo, kailangan maging converted ka talaga Kaya kailangan talaga converted ka And become a little children,
you shall not enter into the kingdom of heaven. That's the key. Conversion. Kung totoong conversion Kasi ka. kung wala talaga, yan talaga, diyan manggagaling ang lahat. Kasi, alam mo yun, pag hindi converted ang tao, any single or any small mistakes, that person would take an offense. Chichismis na. Ito, isa, chichismis din, dadagdagan pa. Imbis na sabihin na, ay, yun nga, yung kaninang slide, ay, ayoko madinig yan. Kausapin mo muna yung taong involved, fix it out. I don't want to get involved. Ganun. Oo, tama. Tama, yun yung dapat natin gawin. And sabi dito, we have separated ourselves from God. Ibig sabihin, except you be converted and become a little you shall not enter the kingdom of heaven. We have separated ourselves from God. Let us draw near to Him. Let us confess our sins. And let us be sure that we go to the bottom and make, bottom, sabi mo kanina, step 1. And make thorough work for repentance. Will you do this? Tinatanong tayo, gagawin ba natin to? Will you prepare the way for God to bless you? Kaya pala minsan nagiging curse yung buhay natin eh. Oo. Sometimes it's because of that thing. Shall we not see of the salvation of God in this meeting? We may see it, we may have it, let us not do anything that will hinder it from coming to us. True. Tapos ito sa Testaments for the Church. Diba? Bad habits, when opposed, will offer the most vigorous resistance. But if the warper is kept up with energy and perseverance, they may be conquered. Ibig sabihin, kahit yung mga bad habits natin, sabihin na natin, yung mga bibig natin, matabil, hindi tayo marunong magparaya. Mga bad habits yun eh, di ba? Kung marites tayo or gumagawa tayo ng iba't ibang mga masasamang habits, kung sabi mo nga kanina eh, tingnan mo tumutog pa sa mga pinagsasabi mo, yung hindi mo man siya as in 100%, pero if you're striving 100%, that's what I like. Kasi tumutog eh. You're striving 100%. Kung hindi mo man gawa, but still you're striving 100%. Kasi perseverance, pag sinabing perseverance, you're striving to do that. Pero kung naano mo, pero at least you're striving. They may be conquered. Mako-conquered mo din. Kung hindi mo siya, sa pagsastrive mo ngayon, bukas, or makalawa, hindi pa rin, later on, sa patuloy mong 100% na striving, mako-conquer mo siya. Talaga. Sa Matthew 5:39 verse 42, but I say unto you that you resist not. Pag sinabing resist not means antiastami. Don't push back when you are pushed. Ibig sabihin, pag inaano ka dyan, huwag mo ting i-push dyan. Evil. Sabi niya, but I say unto you that you resist not evil. Ibig sabihin, huwag daw natin i-resist. Hayaan na lang natin gawan tayong mali eh. But whosoever shall smite thee on the right cheek, turn him to another. Di na sinampal ka pa, sampal ka pa dito. And if any man will sue thee at the law and take away the coat, let him have thy cloak also. And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain. Ibig sabihin, parang doblehin mo pa. Diba? Yung twain kasi pertains to two yan yata kung ako nagkakamali. Give to him that asketh thee, and from him that would borrow unto thee, turn not away. Sabi, may humihiram sa'yo. Huwag mo sila. Kung meron ka namang ipapahiram, di ba? Pahiramin mo kung may ipapahiram ka. Pero kung wala tayong magagawa. Panalangin na lang. Di ba? Ayun yan. Ayun itong sinasabi sa atin. Actually, end na kami. Pero pinapakita dito sa atin na there is a power in a silence. Or in the silence. Kaya nga, silence is eloquence. Hindi naman masasabi na ikaw ay nagko-convey ng message or you're delivering a strong message sa pamagitan ng pananalita. Kundi sa pamagitan ng hindi pagsasalita, may napaka-clear and strong message na tayong idinideliver or nais i-convey dun sa mga tao sa paligid natin. At naiiwasan pa na makapagsalita tayo ng mga hindi kaaya-aya na nakakasakit ng damdamin ng ating kapwa. And I hope and we pray na may nakuha kayo dito sa aming discussion. At kami din natuto, na-remind na kung ano yung mga bagay na dapat din namin gawin or namin, di ba, Mel? True. Yung pagpapakumbaba. Na kumbaga, pwede naman nating tryan sa pamagitan ng tulong at biyaya ng Diyos. Nabigyan tayo ng totoong conversion.
Kasi without conversion, hindi natin magagawa eh. And without the help of God, of course. Kasi ang conversion, impossible pag walang tulong ng biyaya at grasya ng Diyos. Okay, Mel. Yun. Kaya guys, it's very important sa atin talaga, like sabi ni Neri, is through conversion, lumapit tayo sa Diyos. We pray for guidance, we pray for enlightenment, a discerning spirit. Kasi, alam mo yun, mahirap mag-pretend, lalo na pag wala tayong gabay and the Holy Spirit is not with us. And yun nga, sabi sa Bible when the Spirit is come, He will reveal you all truth. Not some truth, but all truth. So sa pamamagitan ng all truth, malalaman natin lahat And from there, tanggapin natin. We acknowledge the heavenly and the divine authority, apply natin sa pang-araw-araw natin, and when we do that, it becomes a habit. And when it becomes a habit, it becomes effortless. And at the same time, it shows a great reflection of us towards the people around us. Hindi na natin kailangan i-explain yung sarili natin. Kumbaga, our actions, our lifestyle, and eventually how the people perceived us, makikita na nila yung changes sa atin on a physical level. What if lalo na siguro on a level, on a personal level din pag nakausap nila tayo, di ba? So ayun lang, kumbaga ako marami akong natutunan dito. Thank you, Neri, for sharing the silence is eloquence. Talagang there's a power of being quiet din in certain situations and then letting God take care of certain issues and problems. Hindi naman sa tanga tayo or we let people take advantage of us. May response Kumbaga, how to handle it on a different level. And yun nga, let's trust God's process. Kasi yung process niya iba sa atin Limited lang yung pag-iisip natin So ayun, talaga, very informative na really na-appreciate ko that yung topic natin. And again, before we end this, let's bow our heads and pray. Our Father in heaven, we are so thankful for what we have learned today, and also for our fellow mankind that will be able to be enlightened with your words and what we have shared through the gospel. Please help us to be humble, to have a clean heart and a clean mind, for us to be able to share the knowledge that we have learned without feeling ashamed and being embarrassed by the gospel. Thank you once again, and for a future podcast, help us to become even more determined and also be more humble with sharing your gospel to the people around us. In Jesus' name we pray. Amen.